ay malakas. Amen? Dahil ito'y nagtatrabaho ng non-stop. Kaya napakahusay ng Diyos. Amen? Napakahusay ng Diyos. Dahil meron tayong lahat ng sangkap na 24 hours na tumatrabaho na hindi namamahinga. Kaya kailangang makatulog tayo. Para pumahinga ang ating isipan, mamahinga ang ating... So pag tayo ay namamahinga, dahan-dahan po ang blood circulation. Pero pag tayo ay kumakain, napakabilis po ng blood circulation. Yun ay simpleng-simpleng katotohanan about our body. Kaya nga ating unawain, we evolve in obedience and blessing. So tayo po ay kumikilos sa pagkamasunurin at pagpapala. At ating unawain, nasa pagpapala, nasa pagsunod lamang ang pagpapala. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa pagsunod lamang ang pagpapala. Hindi po pinag-uusapan dito na mahirap ang isang bansa. Hindi po. Ang pinag-uusapan dito ay mayaman ang ating Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Isip-isipin mo po ang katalinuhan at kahusayan ng Diyos. Tumingin ka sa itaas, lalo na paggabi, at makikita mo iba't iba ang ningning ng mga bituin. Hindi mo ba natanong kung bakit? Pag maliit ang ningning, halos hindi mo makita, yun po'y mas malayo kaysa sa doon sa maliwanag. So isang katotohanan, Venus is so bright. Yung planetang Venus, napakaliwanag po, lalo na sa madaling araw. Bakit? Dahil malapit yun sa atin. Pero ang isang magandang katotohanan, that our day star is Jesus Christ. That the Son is the Son of God. So, the Son is our sun and shield. Kaya kung ikay mabubuhay lamang kay Jesucristo, at mapapansin mo na buhay sa iyo si Jesucristo dahil hindi ka naaaburido. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, ang pagtanda mo ay nasa pagkaaburido mo. Amen. So wag kang maaaburido. Pag wala kang pera, pagpuri ka lang sa Diyos. Amen. Bibigyan ka ng karunungan pag pinupuri mo ang Diyos. Pag na-retrench ka, magpuri ka lang sa Diyos, bibigyan ka ng panibagong hanap buhay. Pero hindi eh. Pag na-retrench ang isang tao, galit sa gobyerno. Galit dun sa maraming kinagagalitan. Huwag kang magagalit. Sabihin mo, ikaw ang nagbigay, ikaw ang nagalis, purihin ka, O Diyos. Amen po ba? So lahat ng mangyayari sa atin ay kasangkapan para purihin ang Diyos. For all things work together for good to them that love the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, follow me. Ang sabi ng Biblia, as many as are led by the Spirit, they are children of God. So are you a child of God? Are you led by the Spirit? Ayun, purihin ng Panginoon. Kapag ikaw ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, magiging kang maalab sa Diyos. At hindi ka matutorment nung iyong nadaramang kirot. At ikay ngingiti, sapagkat ang sabi ng Biblia, count it all joy when you suffer various trials. Pamasahe lang, naghihimuto ka na. Pantuition lang ng iyong anak, hindi na ma-drawing ang iyong mukha. So ano ang gagawin natin sa panahon na tayo dumaraan sa pagsubok? Lalo tayo maging maalab sa pagdalo ng pagtitipon. Nakukuha niyo? Wala kung kailan matindi ang pagsubok sa kabihira ng makadalo. At ang katwiran pa, wala rin namang nangyayari dyan Walang mangyayari sa buhay mo kung hindi ka maniniwala. Kahit saan ka naroon, pag hindi ka naniniwala, mananatili ka sa dati. Ngunit ang naniniwala, may himalang magsisimulang dumaloy sa kanyang buhay. Hallelujah! For those who believe will receive eternal life. Sino raw ang tatanggap ng buhay na walang hanggan? Yung tinanggap sa Jesucristo. Nasa iyo ba sa Jesucristo? May buhay kang walang hanggan. Ano ang buhay na walang hanggan? Ang pag-ibig po'y walang hanggan. Matatapos ang pananampalataya, matatapos ang faith and charity. Hope, matatapos ang pag-asa.
ngunit mananatili magpakailanman ang pag-ibig. So what is eternal? So, concentrate on things that has eternal value. Amen po ba? Tumuon ka sa mga bagay na merong walang hanggang halaga. At ang pag-ibig ay walang hanggan. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti, mabuhay ka sa pag-ibig, umibig ka kay Jesus, umibig ka sa banal na Espiritu, at ang Ama ay malulugod sa iyo at pakikilusin niya ang buong hukbo ng langit na dalhan ka ng iyong mga pagpapala. Amen po ba? Kaya nga, pray and supplicate. Dumalangin ka at makiusap. Purihin ng Panginoon. Kaya nga, kilalanin mo that we are in a sacred partnership with God. Our aim is not created by our own imagination. Our aim is bestowed on us by God. Pag sinabing bestowed, kusang ibinigay sa iyo ng Diyos ang kanyang layunin. Ikaw po ay labis na iniibig ng Diyos at ibig niyang makita kang matagumpay. In Jesus, you are a champion. In Jesus, you are more than a conqueror. In Jesus, you are victorious. In Jesus, you are triumphant. In Jesus, you are a winner. Sabihin mo, in Jesus, I am more than a conqueror. In Jesus, I am triumphant. In Jesus, I am victorious. In Jesus, I am a winner. Purihin ng Panginoon. Wala ka pong talo. Kaya ikaw ay sinisikil ng kaaway para magkaroon ka ng self-infliction sa iyong sarili. Paano mo na mahahalata na ikaw ay hinahadlangan ng kaaway? Ito po ang lalagay sa iyong isipan. Matanda na ako, wala na akong pag-asa. Ano pa? Kasi mahirap ang hanap buhay ngayon dahil ang daming graduates. Kaya maraming walang hanap buhay. Kaya okay lang na wala akong hanap buhay. Refuse to believe reality. Faith is believing what you cannot see. Basta maniwala ka na ang Diyos ang naglagay dyan sa'yo, pagpapalain ng Diyos yung iyong kinalalagyan. Kung paano niya gagawin, hindi ko kayang ipaliwanag sapagkat ito'y personal na relasyon. Amen po ba? Kaya ikaw ay uunlad. Ikaw ay magtatagumpay. Dahil yun ang disenyo mo. Ang DNA mo ay magtagumpay sapagkat mula nung maborn again, ang bawat isa sa atin, we came from victory. Not from defeat, but from victory. And we are journeying, we are traveling from victory to victory to victory, from grace to grace. Amen po ba? From triumph to triumph, from winning to winnings. Yan tayo. Pero ano ang gagawin mo? Always remember that there is a sacred partnership. Ang namuhunan ay ang Diyos. Ang gagawin mo lamang ay gamitin yung kanyang puhunan. At ano ang kanyang puhunan? Si Jesucristo ang kanyang anak. So gamitin mo si Jesucristo sa iyong buhay. Ano man ang kailangan mo, humingi ka sa Ama sa pangalan ni Jesus. At ano man karunungan ang kailangan mo, humingi ka sa banal na Espiritu at bibigyan ka ng lahat ng duno. Oh, purihin ng Panginoon. But you have to spend more time in the presence of God to listen. Amen? Do not concentrate on your problem. Concentrate on God, who has the solution for each problem. Ang Diyos ay napakabuti sa iyo. Hindi mo lang alam dahil nakakonsentrate ka ay sa kawalan. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mag-focus sa kawalan. Huwag kang tumuon sa kawalan sapagkat sa iyong lugar ikaw ay magiging pinagpala. Mahihikayat ang tao dahil sa pagpapala na buhat sa Diyos. Kaya hindi nahihikayat ang tao, dada ka ng dada na mawabuti si Jesus, pero utang ka naman ng utang doon sa iyong sinasabihan. Paano maniniwala yun? Nakukuha niyo po? So, ipatutuo mo ang Panginoong Hesukristo na nakikita ang kanyang kabutihan sa iyong buhay. Ngayon, sa panahon ng pagpapatutuo, ikay walang-wala, paniwalaan mo na siya ang dakilang tutusto sa iyo.
At sa pagpapatuloy mo na nagpapatotoo na siya ang dakilang tumutusto sa iyo, mula sa wala magkakaroon ka. Pero kailangan consistent yung iyong pagpapatotoo. Amen? At kailangan din consistent ang iyong pagsasabuhay. Na huwag kang masaya lamang pag malalaking isda ang iyong ulam. Kahit po maliliit, sapagkat mas nakalulusog ang maliliit na isda kaysa malalaki. Hallelujah! Yung ayaw ng tao na pangkaraniwang pagkain na makalulusog sa kanya, at ang ibig ng tao ay yung masasarap na pagkain na pagminsan ay nakasisira ng kanyang kalusugan. Kaya't kung ikaw ay nagpapasalamat sa bawat pagdulog mo sa hapagkainan, at ikay nagpupuri sa Diyos, because everything is made for your enjoyment. Linikha ang lahat ng bagay para ito ay iyong tamasahin. You have to enjoy everything. Sa 1 Corinthians 3:9, atin pong unawain itong katotohanan ito. For we are laborers together with God. For we are laborers together with God. Ikaw at ako, tayong lahat ay manggagawa. Labor. Hindi dito sa daigdig kasi merong white collar at merong blue collar at merong iba pang kulay yung collar. Pero dito po, we are all laborers. Maaring professional ka, you are still a laborer in the sight of God. Amen po ba? Maaring ikaw ay mayaman, pero still you are a laborer in the sight of God. Maaring walang-wala ka, still you are a laborer in the sight of God. Lahat po tayo manggagawa sa harapan ng Diyos. Ang pagtingin ng Diyos sa atin ay pantay-pantay. Hindi siya nagtatangi. Amen po ba? Katulad ng tao, pag mayaman ang kanyang bisita, masarap na pagkait, mamahalin ang iniaalay, at pag mahirap, ay tama na lang sa papismol-pismol. Pero mali. Dahil sawa na yung mayamang tao sa masarap, pakainin mo ng masarap yung bisita mong mahirap. Nakukuha niyo po. Iilan ang nakaunawa dahil tatatlo yung amen. Purihin ang Diyos. For we are laborers together. Huwag mo nga alisin yung together. Ano ba yung together? Sama-sama. Lahat tayo'y sama-sama kasama ng Diyos. So sino ang kasama natin araw-araw? Ang Diyos. You are God's husbandry. Ang lalim, ano po? Ang husbandry ay bukid. Hindi asawa yon, ha? Baka sabihin mo asawa. So, ang husbandry ay field. So, you are God's field. You are God's building. So, we are laborer with Jesus. We are God's field. Ano po ang God's field? Natatamnan ka ng salita ng Diyos. Ano po ang building? Ikaw ay naitatayo bilang isang tao na pwedeng ang mga wasak ang buhay ay makisilong sa iyo. Nakukuha niyo po, dahil ikaw ay matatag na gusali ng Panginoon. O purihin ng Panginoon. So, nakita natin that we are laborers together with God. We are His field and we are His building. And then, sa 2 Corinthians 6:1. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Kaya napakahalaga po na maunawaan mo, our aim is to glorify Jesus. Makikita po ninyo kahit saan, calling card yan o sa ating pagtatapos ay laging ang ating sinasabi, our aim